Salamat sa iyong kabutihan sa bawat isa. Salamat, Panginoon, sapagkat meron na naman may pagkakataon na makasama sa iyo sa pamamagitan ng mga awitin, Panginoon, pag-aaral ng iyong mga salita, pagbubulay-bulay ng iyong mga salita, Panginoon, pagbabasa, mananalangin, Panginoon, at pagkakataon sa iyo. Salamat, O God, sapagkat Ikaw ang Diyos na buhay na kumakalinga sa amin, kumukontrol ng lahat ng bagay. Nandiyan ka palagi, Panginoon, at lagi kang faithful sa buhay ng bawat isa. Salamat, Panginoon. Ang banal na Espiritu, Panginoon, ang sumama sa amin sa kalagitnaan. Paghayag, Panginoon, ang kanyang gusto ipahayag sa puso at isipan ng bawat isa. Maging tapat kami, Panginoon, sa inyong mga pangako. Tunay na manghawaan kami, Panginoon, sa inyong mga pangako sa mga kita ng banal na salita. Lahat po ito yung aming dalangin sa iyong mga ng Panginoon Jesus. Amen. What's life all about? Siyempre, daming sagot dyan, mga kapatid. Minsan, natanong nyo na ba sa inyong pag-iisa na sa inyong mga sarili, itong mga tanong na ito, what's life all about? Ano ba talaga ang kahulugan ng buhay? Ng buhay sa mundo? Bakit kaya tayo nag-exist? No? Why do we exist? Kasama tayo sa 8 bilyong populasyon ng mundo at patuloy na lumalaki ang populasyon nito. Ano ang tunay na kahulugan? Bakit tayo nabubuhay? We do believe that life is not just matter of existence. Rather, it has meaningful purpose. Tingnan natin yung sinabi ni King Solomon, ang kanyang observation about life. Ecclesiastes 1:2-9. Napakawalang kabuluhan, lahat ay walang kabuluhan. Sabi ng mga ngaral. Nagpapagod ka ng gusto sa pagtatrabaho sa mundo ito, ngunit para saan ba ang pagpapagod na ito? Patuloy ang pagpapalit-palit ng mga lahi, ngunit hindi nagbabago ang daigdig. Ang araw ay patuloy sa pagsikat at patuloy sa paglubog. Pabalik-balik lang sa pinanggalingan. Ang hangin ay umiihip patungong timog, papuntang hilaga, buong araw na paikot-ikot. Lahat ng tubig ay umuwi sa dagat, ngunit hindi ito napupuno. Ang tubig ay bumabalik sa batis na pinagmulan upang muling umagos patungong karagatan. Ang lahat ng bagay ay nakababagot, hindi makayanang ipaliwanag. Walang sawa ang paningin ng tao, walang tigil ang kanyang pakinig. Ang naganap noon ay nangyari ngayon, ang mga nagawa noon ay nagagawa rin ngayon, walang bagong pangyayari sa mundong ito. So, ang sabi ng pinakamatalinong tao ng panahon ng kanyang kapanahonan, si King Solomon, sabi niya, lahat na obserbahan ko na. Siguro sinulat niyo ito nung panahon na siya po ay medyo may edad na. At ang sabi niya, walang bagong nagaganap dito sa mundo. Ang lahi patuloy na nagpapalit-palit. Ang araw sumisikat, tumulubog. Ang tubig na galing sa mga bati, sa ilog, pupunta sa dagat, hindi naman napupuno yung dagat. No? Ang hangin paikot-ikot, walang bago, ang sabi niya. Kaya sa umagang ito mga kapatid, titignan natin. Marami po itong lista natin, pero unahin natin. What's life all about? Number 1 sa listahan natin, life is about relationships. Life is about relationship. Ito po yung senaryo mga kapatid. Noong panahon ng Panginoong Jesus, maraming nakikinig sa Kanya. Iba't ibang klase. Kapag po siya'y nagsasalita, nagtuturo, naggagawa ng mga miracle, nagpapagaling, meron doon mga tao, katulad ng mga Pariseo, mga Saduceo, hinihintay nila na magkamali ng sasabihin ang Lord. Nung manghang-mangha silang lahat
ginagawa ng Lord. Pero merong mga grupo na naghihintay ng pagkakamaling sasabihin ng Lord. So una, pinatahimik niya ang grupo ng mga Saduseo dahil itong mga Saduseo ay hindi naniniwala sa pagkabuhay na muli o resurrection. Then ito namang mga Pariseo, ito ay mga expert ng law ng kautusan sa Old Testament at isang expert ng law ang nagtanong sa Panginoong Hesus about the greatest commandment. Makinig tayo mabuti mga kapatid. Ito ang sagot ng Lord. Very clear, napakalinaw, and this answer is all about relationship. No? He talked about the trinity of relationships. This relationship cannot stand without the other. They are one. Matthew 22:37 to 39. Jesus replied, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment. And the second is it, love your neighbor as yourself. Ilang beses na natin nabasa, ilang beses natin napag-aralan, pero may bago at may bagong revelation sa atin ng Lord. Pag-usapan natin tungkol sa Trinity of relationships. Number one sa listahan natin, life is about relationship with God. No? In order to have a relationship with God, we have to know God and understand His love for us. It is wrong to enter into relationship with person whom you do not really know. No? Very wrong. Napapasok ka sa isang relasyon na hindi mo kilala. Para madali natin maintindihan, ganito mga kapatid. Don't enter into a relationship with so many red flags. So, maraming red flags, no? Hindi mo kilala, pero nai-inlove ka, no? Kapag babaero yung pinakasalan mo, kapatid, umasa ka na hindi mawawala ang pagiging babaero niyan unless isuko niya ang kanyang buhay sa Panginoong Hesus, no? Kasi kapag mananampalataya ka ng Lord, pinapatay mo yung sarili mo at ang nakikita ay ang Panginoong Hesus. Yung example na ginawa ng Panginoong Hesus. Red flag yan kapag manginginom, kapag manulugan, mainitin ang ulo, topakin, no? Unless magiging believer ng Lord. Huwag kang magpapakasal sa unbeliever or even makikipagrelasyon because sabi ng Bible sa 2 Corinthians 6:14, do not be yoked together with unbelievers, or what do righteousness and wickedness have in common, or what fellowship can light have with darkness. May binigay na panuntunan ng Scripture, kapatid, unless kaya mong madala sa Lord yung iyong minimithi, yung special someone mo, at hindi ikaw yung madadala. Pag binasa nyo pa po yan, diniretso nyo, hindi pwedeng maging balae ang Diyos at ang Diablo. No? Walang kaugnayan ang dalawa. Ang katwiran at ang kasamaan hindi pwedeng pagsamahin. So, warning ko sa inyo mga kapatid, baka dito meron pang nai-love sa mga taong hindi nakikita. No? Meron pa dito, nagme-member sa mga dating apps. No? Nakikipag-chat sa mga hindi kakilala. No? Yung mga alam to, yung mga hindi kakilala, magaling magpa-cute yan. No? Baka siya na yung the one. Baka siya na yung para sa akin. Baka kayo mga scam mga kapatid. Huwag kayong papabiktima sa mga tao ang master ay mahulugin ang inyong mga loob.
Dadalan kayo ng mga picture na pagkapopogi at pagkaganda, pagkasexy. Parang ang mga picture, Marian Rivera at saka katawan ni Piero Pascual, no? Huwag na huwag paluloko, kapatid, sa mga taong hindi natin kilala. Kailangan kilala natin. Sapagkat dalawang desisyon sa mga mag-aasawa pa lang, dalawang desisyon ang pinakamahalagang gagawin mo sa buhay mo. Number one, yung makakilala ka sa Panginoon, yung sumunod ka sa Panginoon. At ang pangalawa, yung makakasalan mo. Kailangan tamang-tama sa'yo. Kasi bakit dapat mananampalataya yung mapapakasawa mo? Kasi yung taong mapapakasawa mo, siya yung pwedeng maglabas ng pinakapangit mo at siya din ang pwedeng maglabas ng pinaka-best mo. Mga kapatid, hindi ako nagkakasala. In the same way, mga kapatid, without seeing and experiencing the presence of God Himself, it is impossible to have a relationship with Him. No? The Bible is very clear, no? That the beginning of all relationships should be our relationship to God, with God. No? Kailangan kilala natin kung sino ang Diyos na sinasampalatayanan natin. Ibig sabihin, ibibigay mo yung trust mo, ibibigay mo lahat-lahat sa Lord. Kailangan kilala mo siya. 1 John 4:19, we love because He first loved us. Hindi natin mauunahan ng Lord, mga kapatid. No? Laging nauuna ang Diyos. Hindi tayo unang nagmahal, kundi ang Diyos ang unang nagmahal, kaya tayo nagmamahal. No? Tingnan niyo po itong puntama ito, mga kapatid. Kung papaano tayo namumuhay ay may direktang kaugnayan sa ating pagkakilala at ignorance about God. No? May refleksyon. Kailangan may refleksyon. Kaya nasasabi ng ibang tao, no, na nakakasalamuhan natin, parang may kakaiba sa'yo. Parang isa kang sinasabihan ng banal na spirito. Ang mga kapatid, gaano natin kakilala ang Diyos Ama, ang Panginoong Hesus, ang Holy Spirit, no? Kung tunay na kilala natin ang Diyos, siguro hindi tayo matatakutin, hindi tayo warrior, hindi tayo nag-aalala sa kinabukasan, hindi ka takot mawala sa mundong ito anytime. Hindi mo inaalala kung maganda makeup mo sa iyong burol, kung ano yung suot mo sa burol mo. No, kahit nakahubad ka, may nakausap ko kahapon. No, nakausap daw naman ang asawa. Huwag mo na akong bibihisan na maganda. Kapag namatay ako, kahit nakahubad ako, pwede na. No? Kasi hubad akong pumunta sa mundo, hindi ka rin narito na. Hubad din akong aalis sa mundo. What? Diba? What does it mean to have a relationship with God? The Bible says, Joshua 1:8, keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Challenge ulit, mga kapatid.
January 2024. Napakagandang umpisa nito. Kahit isang verse, dalawang verse, i-meditate po natin. Habang nagbibiyahe ka, nagluluto, nagkakaliskis ng isda, naglalaba, nagtatrabaho, gamitin natin yung mga radyo, mga TV, mga YouTube, yung FB, mga Christian podcast, technology gamitin natin, kapatid. Kunin mo yung verse kung saan mayroong mga promise, kung saan may mga blessing ng Lord. No? Because hindi ka magkakaroon ng tunay at malalim na relasyon kung hindi tayo magbabasa, kung hindi tayo magbubulay-bulay sa salita ng Diyos. Because yung word ng Lord ang magbibigay sa atin ng lakas sa atin sa araw-araw na pakikipagdigma dito sa sanlibutan. Yan po yung magbibigay sa atin. Siya po, yung salita ng Diyos, yung scripture, yung Bible, ang magpapakilala sa atin kung sino ang Diyos, kung sino ang Panginoong Jesus, kung sino ang Diyos Ama, kung sino ang Holy Spirit. The Bible says, John 1:1-2, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. So, ibig sabihin ang Panginoong Jesus ang Word. To have a relationship with God is to know Jesus, who is the Word. God's love will enable us to enter a relationship with Him. Without love, relationship cannot last. No? The very reason, mga kapatid, it is possible to have a long and lasting relationship with God because of His unconditional love toward us. Dito pa lang, kapatid, yung unconditional love niya sa atin. So we have all the reason to praise Him and worship Him. No? Sa ating mga tao, laging may condition ang pagmamahal natin. Paano kaya kung ang pagmamahal ng Diyos katulad ng pagmamahal ng tao, laging may condition? O nagkamali ka, hindi ka na mahal. Nagkamali ka, hindi ka na patatawarin. At tayo sometimes, mga tao, 100 times tayong gumawa ng kabutihan, pero nagkamali ng isa, hindi ka na patatawarin. But God is always faithful to His word. Alam niya na magkakasala tayo, alam niya na hindi tayo perfecto, kaya ibinigay niya yung pagpapatawad sa atin sa oras na hihingi tayo ng forgiveness sa Kanya anytime. At ang gusto ng Lord, magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. Yung bawat isang magkaroon ng relasyon sa Kanya. Now, but not everyone wants to have a relationship with Him. John 1:9-12, the true light that gives light to everyone was coming into the world. He was in the world, and though the world was made through Him, the world did not recognize Him. He came to that which was His own, but His own did not receive Him. Yet to all who did receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. So napakaganda nito, mga kapatid. Ang gusto ng Lord, magkaroon tayong lahat ng tamang relasyon sa Kanya, pero mayroong mga tao ayaw ng tamang relasyon sa Kanya. Pangalawa, relationship to self. People who do not have a clear relationship with God cannot have a good relationship with themselves. Ibig sabihin, mga kapatid, ang taong hindi interesado na makilala ang Diyos
ay hindi interesadong makilala ang kanyang sarili. The most important relationship besides our relationship with God is having a connection with ourselves. Kung paano natin tinitingnan, mga kapatid, ang ating sarili ay sumasalamin kung paano natin kilala at nauunawaan ng Diyos. O hindi masamang mahalin ang sarili, no? Walang binili ng Lord yan, no? Kulto ang magsasabing huwag niyong mamahalin ang iyong sarili. Alam ng Diyos na dapat, alam ng Diyos na mahal natin ang ating mga sarili. Mga kapatid, kumusta ang relasyon nyo sa inyong mga sarili? No, parang awkward, no? How is your relationship with ourselves? Baka may magsasabi dito na magkaaway kami ngayon ng sarili ko. Hindi kami nag-uusap. Napapatawad ba natin ang ating mga sarili, no? Dapat alam natin kung paano natin patatawarin ang ating mga sarili. Kasalanan nagawa in the past, kalimutan na. Kung naihingi na natin ng tawad, kalimutan na. Kaya dapat sa atin wala yung word na hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may nangyaring masama sa akin. May nangyaring masama sa kanya. Wala sa vocabulary natin dapat yung word na suicide. Lahat ng problema may solusyon. At alam niyo ba, mga kapatid, yung problema, nagpapatibay sa atin yan. Nagpapabago sa atin yan. Nagpapabago sa atin kung mahina tayo, nagiging strong tayo, nagiging malakas tayo, nagiging better tayo, mga kapatid. At huwag tayong panadaya sa gawa ng mga kaaway, ng ating kaaway. If we are true Christians, dapat ang makita sa atin ay bunga ng Espiritu at hindi bunga ng laman. Kaya sabi ng Apostol Pablo sa mga taga-Galacia, Galatians 5:19-21, hindi maikakaila ang gawa ng laman, pakikiapid, kahalayan at karasuhan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangbubulang, pagkapuo, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkakagalit, at kasakiman, pagkakampi-kampi, at pagkabahabahagi, pagkaingit, pagpatay, paglalasing, walang habas na pagsasaya, at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. So napakaraming kapatid na inisa-isa ni Apostol Pablo kung ano ang dapat nating mga iwasan. Na kapag tayo ay isang Kristiyano, kung tayo po ay anak na ng Diyos, itong mga bagay na ito ay wala na sa vocabulary natin. Yung mga hindi na-ilista dyan ang sabi dyan at iba pang mga katulad nito. Marami. So hindi na nilagay. So, nung niligay ni Apostol Pablo at iba pang mga katulad nito. At napakaganda rin naman ang kanyang sinabi, dapat ito'y makita sa atin ang bunga ng may tamang relasyon sa Diyos ay magbubunga ng bunga ng Espiritu. Galatians 5:22-25. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. Those who belong to Jesus, to Christ Jesus, have crucified the flesh with its passion and
and desires. So maganda yung verse 24, paalam-alam na natin yung 22 tsaka 23, yung fruit of the Spirit. Maganda yung 24, those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passion and desire. So, nakakasama na yung ginagawa ng Panginoong Jesus. Dapat hindi na natin yung binabalikan yung mga maling ginagawa natin. Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. Ganda ng pagkaka-illustrate ng Lord dito. Yung Lord, yung puno, ang Panginoong Jesus. At kung sinasabi natin na tayo'y hindi mabubuhay nang wala ang Panginoong Jesus, dahil tayo po ay connected sa Kanya, tayo po yung mga branches, at yung mga branches na yon, yung mga sanga na ngayon, ay maglalabas ng mga bunga. O hindi pwedeng hindi maglalabas ng bunga sapagkat ang ating puno ay ang Panginoong Jesus. Kumpleto ang Panginoong Jesus sa karunungan, sa lahat ng magagandang ugali, nakakonect tayo sa Kanya. So nagbubunga yan mga kapatid, at yung mga binanggit na yan, ang siyang dapat makita bunga ng bawat isa. If we say we have a relationship with God, the way we carry up and look ourselves will be different as well. So napakalaking factor kapatid na kilala natin ang Diyos at may tama tayong relasyon sa Kanya. At kapag kilala natin Siya at may tamang relasyon tayo sa Diyos, magiging tama ang tingin natin sa sarili natin. So, last week sinabi natin na hindi tayo talunan, tayo leader, tayo victorious, tayo malalakas. Malalakas dapat. Kapag sinabing ikaw ay ambassadors of Christ, kailangan ang uugaliin natin at igigilos natin ay pagiging ambassador. Sa ulado mo at alam mo kung ano meron ang kaharian ng Diyos. Ang uugaliin mo ay mga karakter na iniwan ng ating Panginoong Jesus. Alam niyo, bago maging isang ambassador ng isang tao, para maging isang ambassador ng isang bansa, dumadaan po sila sa napakahirap na mga examination. Kailangan alam nila ang kultura, ang batas, ang geografiya, ang history ng kanilang bansang i-represent. Kaya po lagi natin tatandaan mga kapatid. Sinabi natin dati noong linggo, kailangan strong tayo at hindi pwedeng mahina dahil may duty tayo sa Diyos. We need to be strong because we have a duty to God, duty to the church, duty to the family. Maraming umangasa sa atin mga kapatid. Kaya hindi pwedeng mahina tayo. Sumunod, relationship with others. Our relation with our parents proves the quality of our relationship with God. Yung una. Yung pangalawa, our relationship with our children, may mga anak na, proves the quality of relationship with God. Ephesians 6:1-3. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise, so that it may go well with you and that you may enjoy that long life on the earth. So, hindi pwedeng paghiwalayin mo ang iyong relasyon sa Diyos at ang relasyon mo sa kapwa. Dahil ito po'y inutos sa atin, itinakda sa atin, na gumawa tayo ng mabuti sa ating kapwa. Kasi magiging pakitang tao ang lahat, no?
tayo dapat ang pinaka magandang example ng sarili natin. Kung ako, mga kapatid, nagtuturo ng forgiveness at hindi ko naman mapatawad ang aking kapitbahay, ang aking magulang, ang aking tiyo, ang aking lolo, na kumangkam na isang tangkal na lupa namin. Kung nagtuturo tapos hindi ko naman sila mapatawad. Kung ako dito, mga kapatid, nagtuturo na huwag mag-worry, dapat makita nyo sa akin na hindi ako warrior. Pag ako nagturo dito, mga kapatid, na dapat tayo mga peacemaker, dapat tayo yung number 1 peacemaker. Pag sinabing tayo strong, dapat tayo strong, gentle, humble. Sa aming mga tumatayo dito, si Aaron, si Kuya Vic, si Pastor Romy, una kami yung natuturuan sa aming mga tinuturo dito. Hindi pwedeng magilaw ako sa ibang mga anak, tapos sa mga anak ko, hindi ko man lang ma-embrace, hindi ko man lang mabiro. No? Napakabait ko sa ibang mga anak, tapos hindi ko naman mabili ng siomay. Nandilibre ako sa iba, tapos hindi ko ma-libre man lang. Hindi pwedeng napakabait ko sa ibang mga tatay, mga nanay, tapos kabaligtaran naman, hindi naman ako mabait sa sarili kong mga magulang. So mga kapatid, hindi pwedeng pag-iwalayin ang relasyon natin sa Diyos, sa ating mga magulang, sa ating mga anak, sapagkat nagre-reflect yan kung ano ang pagkakilala natin sa ating Diyos. Sumunod, our relationship with our boss, employer, reveals our relationship with God. So makita nyo, ito yung pang-araw-araw natin ginagawa, kaya dinaanan natin. Meron tayong boss, meron tayong employer, meron tayong nanay, meron tayong anak. Sunod-sunod yan. Ang ganda ng Ephesians. Ephesians 6:5-8. Slaves, you must obey your earthly masters. Show them great respect and be as loyal to them as you are to Christ. Try to please them at all times and not just when you think they are watching. You are slaves of Christ, so with your whole heart, you must do what God wants you to do. Gladly serve your masters as though they were the Lord Himself and not simply people. You know that you will be rewarded for any good things you do, whether you are slaves or free. Kapatid, anuman yung katatayuan natin sa buhay, servant ka man, trabahador, nangangamuhan, at sinabi dito hindi naman lahat amo, hindi naman lahat ay matataas yung mayaman, hindi lahat ay matataas ang pinag-aralan. So kung meron tayong amo, meron tayong boss, meron tayong manager, respect them, obey them, basta tama. Sumunod kahit walang nakakakita. Huwag pakitang video lang. Pag nabibidyoan, nag-aasarol, nagtatabas. Huwag pakitang CCTV lang. Huwag pakitang tao sa madaling salita, mga kapatid. Kundi, kahit walang nakakakita, pagtrabaho tayo. Sapagkat, ang sabi ng Lord, kung hindi ka nagantimpalaan ng tao, gagantimpalaan ka ng Diyos sa lahat ng mga bagay na ginagawa mo. Alam mo, kapatid, hindi mo kayang suklian, hindi mo kayang arukin ang pagbabayad o pagbe-bless ng Lord sa iyo. Makisamang mabuti sa amo, basta tama, sundin, tingnan yung mga bagay na inuutos, bago magreklamo, i-respect yung mga nakakasahod sa atin. Ephesians 6:9,
our relationship with our workers and co-workers reveals our relationship with God. Ephesians 6:9, slave owners, so ito na naman yung mga boss, you must treat your slaves with this same respect. Don't threaten them. They have the same master in heaven that you do, and he doesn't have favorites. Maganda mga kapatid, kumpletong relasyon ang binahagi ng Apostol Pablo. Alam niya na mayroong mga ganitong sitwasyon sa isang church. Kaya kung ikaw, kapatid, isang amo, isang boss, isang manager, may nasasakupan ka, meron kang mga worker, meron kang mga co-worker, huwag magmamataas, huwag magmamalupit, huwag sigaw-sigawan, huwag pagbabantaan, huwag magde-degrade ng karakter ng tao, kundi ituring mo kapanahulan natin. Kasi mga kapatid, itong mga taong ito ang nagbibigay sa atin ng income, sila yung nagpapangat sa atin, sila yung nagpapayaman sa atin, no? Kaya dapat igagalang at tatratuhin pantay-pantay tayo sa harapan ng Diyos. No? Ito yung binahagi ni Apostol Pablo. Kasi doon sa church na yun, may mga slaves, may servants, mayroong malaya, mayroong boss, may mayayaman. At kahanga-hanga po mga kapatid, yung mga taong itinuturing, yung mga nakapamilya, yung kanilang mga kasambahay, yung kanilang mga tauhan. No? Given na yun kapatid na talagang mga katauhan tayo na pasaway, matitigas sa ulo, iba't iba ang ugali. Napakahirap talaga umawak ng mga tao kapatid. Pero pinag-aaralan yan, pinag-aaralan natin kung paano sila mapapasunod. At pwede rin natin sila, kung hindi sila mga mananampalataya pa, pwede natin gamitin ang ating influensya. Mag-pray muna tayo bago tayo gumawa. Magbasa tayo ng isang passage sa Bible. Then mag-prayer o meeting ng kahit ilang sandali lang. At sumunod, our relationship with those people in authority proves the quality of our relationship with God. 1 Peter 2:13-14. Submit yourselves for the Lord's sake to every human authority, whether to the emperor as the supreme authority or to governors who are sent by him to punish those who do wrong and to commend those who do right. No? Kung sinasabi natin mga kapatid tayo Kristiyano, hindi tayo pwedeng rebelde sa gobyerno. Hindi pwedeng nagre-rebel, pero hindi tayo. Pinakalaban natin yung may otoridad sa atin. No? Yes, may right tayong magsalita, may freedom of speech tayo, may freedom of expression, but not to the extent na magrarally ka, mag-hunger strike ka, magpa-placard ka dyan sa munisipyo o sa Malacanang, sa Senado, at magsisigaw ka para kalabanin ang mga may otoridad. Inalaw ng Diyos na maupo sila, mga kapatid. So, kasino na sa Lord, sa Diyos, kung ayaw na ng Diyos sa kanila, isang pitik lang, isang hihit lang, wala na sila. Alam ng Lord na naluklok o inalaw ng Lord yung mga yan, naluklok sila para gumawa ng batas, ipatupad ng batas, parusahan ang mga nagkakamali, para isikabubuti ng tao. No? Sumunod mga kapatid, our relationship with our enemy proves the quality of our relationship with God.
Matthew 5:43-48. Narinig ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kamuyan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at panalangin ninyo ang mabuhusik sa inyo upang kayo'y maging tunay na mga anak na inyong mga ama na nasa langit, sapagkat pinasisigat niya ang araw sa mabubuti, gayon din sa masasama at nagpapagulan siya sa mga matutuwid at sa mga di matuwid. Kung ang nagmamahal sa inyo ang siya lamang ninyong mamahalin, anong gantimpala ang inyong maasahan? Hindi ba't ginawa rin niya ng mga maniningil ng buwis? At kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong binabati, ano ang ginagawa ninyong higit kaysa iba? Hindi ba't ginagawa rin niya ng mga higit? Kaya maging ganap kayo, gaya ng inyong Ama na nasa langit. Isa sa napakahirap na utos ng Lord, love your enemies and pray for those who persecute you. Ngayon mo, mga kapatid, kaaway mo, nakaanitan mo, tapos pinipersecute ka, ang sabi, love your enemies and pray for those who persecute you. Alam niyo mga kapatid, ang Lord very fair. No? Simula ng likhain ng sanlibutan, itinakda niya na ang araw ay sisikat sa masasama at sa mabubuti. That's the law of nature. Uulan sa masasama at sa mabubuti. Wala siguro ay nakita na sa mga anak ng Diyos lamang na andun yung araw at doon lang umuulan. Pantay-pantay ang Lord. No? Yan. Sabi niya, mahalin kahit hindi ka mahal-mahal. Kasi napakadaling mahalin yung mga kamahal-mahal. Kapag kamahal-mahal ka, kapag lovable ka, napakadali sa atin na mahalin natin. Batiin ang hindi kabati-bati. No? Maglag yung binabati natin, yung mga gusto natin. Dapat wala po tayong itinatangay mga kapatid. And muli, our relationship with our spouses proves the quality of our relationship with God. Ephesians 5:22-28. Mga babae, pasakop kayo sa sarili niyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia na kanyang katawan, at siya ang tagapagligtas nito. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman ang mga babae ay dapat pasakop ng lubusan sa kanilang mga sariling asawa. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia upang ialay ito sa Diyos, matapos linisin sa pamamagitan ng paghuhugas sa tubig at salita. Ginawa niya ito upang ang iglesia ay may harap niya sa kanyang sarili na nasa kagandahan nito. Walang anumang dungis ni kulubot man, banal at walang anumang kapintasan. Gayun din naman, dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng kanilang sariling nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. So, wife, ang sabi, submit to your husband. Sapagkat yung husband ay magsasubmit sa Panginoong Jesus. Yung husband ang head at ng wife, at si Christ naman ang head of the church. And husband, love your wives. Sa mag-asawa, mga kapatid, para hindi
tayo naghahanapan, para hindi kayo nag-aaway, merong magkakaibang expression of love ang bawat isa sa inyo. Merong wine na gusto, inaalala ang mga anniversary, sineselebrate ang mga anniversary, gusto ng wine, very vocal si Mister na magsasabi ng I love you palagi. Merong wine na pati balat ng candy tinago, pati stick na mga kwek-kwek tinabi, nung unang date nila, to prove na mahal niya si Mister. Pero si husband, mga kapatid, iba minsan ang pagmamahal niya. Kasabihin niya lang, ikaw ang pinakasalan ko, ikaw ang mahal ko. Wala nang paikot-ikot, sapat na yun, no? Mga asawang babae, huwag mo na pahirapan. No? Pag sinabing sa dinami-dami ng babae, ikaw ang pinili ko, hindi ikaw yung mahal ko. Diba? Hindi kayo pareho ng expression of love. Huwag niyong hahanapan ang bawat isa para hindi nagugulo ang mundo. Husband, ay ulit, don't ever compare your wife sa ibang babae. Huwag na huwag niyong i-compare ang mukha, ang katawan ng inyong mga asawa sa babae sa ibang babae. Yung mabigyan ka ng anak na pagkababait at pagkapopogi, pagkaganda, sapat na yon, wala nang katumbasyon. Yung masamahan ka sa hirap at ginawa, sapat na yon para mahalin mo yung asawa mo. Yung kapag may sakit ka, mapunasan ka ng katingko at ng Vicks, sapat na yun na maramdaman mo na mahal ka ng asawa mo, nag-aasikaso sa'yo. Sa tingin mo, kapatid, mayroon pa bang gagawa sa inyo dyan na iba? Unless, parang si Piolo Pascual pa rin, na hindi ko nagkakaedad. Kaya mga kapatid, huwag nang mag-iisip na magpapalit pa ng iba. At doon sa mga kapatid natin, may payo din si Apostol Pablo sa mga nagkaasawa na hindi mananampalataya. 1 Corinthians 7:13-16. Kung ang isang babaeng sumasampalataya ay may asawang hindi sumasampalataya at nais ng lalaki magpatuloy ng pakikisama sa kanya, huwag siyang makikipaghiwalay. Sapagkat ang lalaking hindi pa sumasampalataya ay tinalagan sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang asawa. At ang babaeng hindi pa sumasampalataya ay tinalaga sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang asawa. Kung hindi gayon ay magiging marumi sa paningin ng Diyos ang kanilang mga anak. Ngunit ang totoo, ang mga ito ay itinalaga sa Diyos. Kung nais namang umiwalay ng asawang di mananampalataya sa kanyang asawang sumasampalataya, hayaan ninyo siyang umiwalay. Sa gayong mga pagkakataon, ang naturang kapatid ay malaya. Tinawag kayo ng Diyos upang mabuhay ng mapayapa. Ito maganda. Anong malay nyo? Mga babae, baka kayo ang magiging kasangkapan sa ikaliligtas ng inyong asawa. At kayong mga lalaki, anong malay ninyo, baka kayo ang magiging kasangkapan sa ikaliligtas ng inyong asawa. So kahanga ang Bible, kapatid, kumpleto yung payo. Sabi, malay nyo, ibig sabihin, hindi rin sigurado. Malay nyo, kayo ang maging kasangkapan ng inyong mga asawa para sila madala sa Panginoon. So dito papasok yung ating mga ugali, mga ating mga karakter.
Kaya hindi pwedeng Bible study tayo ng Bible study, tapos ilang linggo lang nakababad yung mga damit natin, may amoy na, hindi pa nalalabahan, walang sinaing, walang lutong ulam, napapabayaan ng mga anak. Mga lalaki, hayo ng hayo, pagkatapos iba-iba naman ng bahay, sira-sira, hindi man lang mapukpok ng martilyo, hindi makakuha ng pako para may pukpok man lamang mga martilyo, no? Dapat, kapatid, nagre-reflect ang ating mga relasyon sa ating mga asawa kung sinasabi natin may tama tayong relasyon sa Diyos. Mga kapatid, to sum up it all, it's all about God. First, it's all about relationship with God. And second, it's all about relationship with ourselves and relationship with others. Napakaganda ng sabi ni Haring Solomon sa bandang dulo na kanyang sinulat. Sabi niya, habang bata, habang may pandinig, habang may lakas, habang nakakaintindi, habang kaya pa, alalahanin natin ang Diyos. Ecclesiastes 12:1-5. Dito po tayo magtatapos. Alalahanin mo ang iyong manlilikha sa panahon ng iyong kabataan bago dumating ang araw at taon na puno ng paguluhan. Panahon hindi mo na madama ang tamis na mabuhay. So ito na yung dulo ng buhay mo. No? Aalahanin mo ang Diyos bago mapubli ang sikat ng araw, bago magdilim ang buwan ng mga bituin, bago ka matabunan ng mga pala at madilim na ulap. Ibig sabihin nito, kapag humihina na yung mga katawan natin, yung mata, yung tenga natin, pandinig, huwag na natin hintayin. Alalahanin mo siya bago humina yung katawan, bago manghina ang iyong mga bisig, bago mawala ng lakas ang iyong mga tuhod. Alalahanin mo siya bago mahungi ang iyong mga ngipin at bago lumabong ang iyong mga mata. Napakalinaw mga kapatid. Priority dapat natin, Panginoon, sa buhay natin. Kung sinasabi natin na without Christ, hindi natin magagawa lahat. Wala tayong magagawa. Alalahanin mo nga siya bago dumating ang panahon na sarado na ang mga pintuan at tumigil na ang tunog ng gilingan, bago dumating ang panahon na madali kang magising sa himig ng mga ibon o ang tunog ng mga naawitin at tuluyan na tumigil. So, tama ba sa mga may edad na? Konting kaluskos, gising na. Konting huli ng ibon, gising na. So, sabi, huwag na nating hintayin pa itong mga itong age. Alalahanin mo siya bago dumating ang panahong katatakutan mong umakyat sa mataas na lugar, bago dumating ang panahong hindi ka na makalakad ng isa, bago pumuti ang iyong buhok at lipasan ng pagnanasang sumibing sa minamahal. Darating ang araw na tayo pupunta sa huli nating handungan at marami ang tatangis sa lansangan. So napakaganda ng payo ni Haring Solomon. Isa sa mga na-obserbahan niya. Dahil daw ang lahat ay paulit-ulit, walang bago, at parang paghahabol sa hangin ng lahat. Pero ang kanyang payo, mga kapatid, alalahanin natin ang Diyos na may lalang sa atin. Kapatid, kung tayo buhay pa ngayon, malakas, humihinga, may purpose pa ang Diyos sa atin. Kaya nandito pa tayo sa lupa. Someday, mawawala tayo isa-isa at hindi dapat katakutan kundi isang kagumpayan.
Gagraduate lamang tayo, tawag natin graduation, lilipat sa ibang level, at hindi po iyan ang katapusan, kundi paumpisa sa walang hanggan kasama ang ating Diyos na buhay. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, kami po ay nagpupuri sa iyo, nagpapasalamat sa kayamanan ng iyong mga salita. Panginoon, alam namin na napakayaman ng iyong mga salita. Pwede namin i-apply sa aming mga buhay. Salamat sa mga payo ni Apostol Pablo na napaka-realistic na gagamit namin. Sinulat pa nito ng napakahabang panahon na nakalipas. Ngunit napaka-updated, Panginoon, sa aming mga buhay ngayon. Patawarin mo kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga pagkakamali sa iyo pagkukulang. Turuan mo po kami, Panginoon, at tulungan na maging kaaya-aya sa iyong paningin ng aming mga buhay. Maging kahawa-hawa naman kami, Panginoon, sa aming mga nasasakupan, sa aming mga kaibigan, sa aming mga laging nakakasalamuha, sa aming mga relatives, Panginoon, sa aming family, sa aming church. Salamat po ng maraming Panginoon. Ikaw po ang mag-bless sa bawat isa. Ikaw po ang pumalinga sa bawat isa. Ikaw po ang magpagaling sa mga sakit ng mga kapatid. Ikaw po, Panginoon, ang magpalakas sa bawat isa. Ikaw po, Panginoon, ang tumulong sa amin upang masolve namin kung ano man ang mga problema meron kami ngayon. Salamat po ng maraming Panginoon. Ikaw po ang pumalinga sa amin sa mga susunod na mga araw, oras. Alam namin,